Ito. Hindi ito ang kamay ko. Nasaan na ang pinakamagandang wagyu na hawak ko kanina? Shenyan, bingi ka na ba? Bakit ka pa nandito? Hindi mo ba ibinuhos ang basurang tubig at pinutol ang kahoy? Naghihintay ka ba na ako ang mag-imbita sa'yo? Aalis na ako. Bilisan mo, nagkamali ako ngayon. Huwag mong asahan ang sweldo mo ngayong buwan. Nasusunog na ang kahoy, kailangan ko na. Bilisan ang chopping board. Ikalawang kalan, bantayan ang sabaw. Huwag kang humarang, loser. Ihatid mo sa loob, huwag magtagal. Bilisan, huwag tamarin. Maging mas mabilis ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang humawak ng chopping board? Isang taong nagbuhos ng basura ay gustong matutong humawak ng kutsilyo. May mga alituntunin sa kusina. Bumuwas ka ng kamay mo mula sa kutsilyo. Ang makakapagluto ay sa pamamagitan ng pagtuturo at karanasan. Kailangan ng may gabay. Kahit gaano ka kagaling magtakbo, limitado lang ang kaya mong gawin. Naitala na. Ipapadala ko ang kahoy sa ikalawang kusina. Huwag mong titingnan ang kalan. Sa'yo na iyan. Hindi pa tuyo ang kahoy na ito. Bakit ka papipili ng bata para maghakot ng kahoy? Ang kahoy na ibinigay ni Shen Xiaoyao. Mabagal, hanapin siya. May lansa at may asim. Dumating na ang bisita sa silid. Sabi ng may-ari, ihanda na ang sabaw. Ihahatid na ito mamaya. Anong pinapabilis ang sabaw? Nandito lang naman ito. Hindi pa naluto ng maayos ang buto. Hindi pa rin nalilinis ang bula. Matagal na sa mataas na apoy. Kung magpapatuloy pa ng kalahating minuto, masisira na ito. May sabaw si Master Zhao sa kwarto. Mag-backup ka, Shen Xiaoyan. Huwag kang nakatayo dyan, nakakaabala. Huwag mong hawakan ang sabaw na ito. Matandang Wang. Tao ang chef ng sabaw ng ramen ay nakasandal sa pinto ng silid. Kung makita, baka akalaing hindi malinis. Ay, may bula talaga sa gilid ng kawali. Anong alam mo? Yung nagbuhos lang ng tubig ay titingin pa rin sa sabaw ng plato. Hindi ako matapang. Pero sa unahan, may mga alituntunin ang silid. Baka maabala ang galing ng chef. Bakit ka pa naghihintay? Linisin mo ng maayos, ibabalik pa ang pera. Sino ang may pakialam? Bilisan mo, huwag mong palampasin ang sopas, lalala. Itapon ang dumi sa ibang lalagyan. Para hindi madumihan ang kalan. Mukhang may pakialam ka naman. Matindi ang paglilinis sa paligid ng kalan. Natutulo ulit ang sabaw sa gilid ng palayok. Linisin mo na, maliit. Huwag mong patayin ang apoy. Hindi mo kakayaning pagbayaran kung masira ang sabaw. Maliit, linisin mo lang ang paligid ng kalan. Hindi ako akyatin ang palayok. Ah! Kapag matagal nilaga ang sibuyas at luya, humihina ang bango. Masyadong nagmamadali sa unahan. Gusto mo bang magdagdag ng 2 piraso para magising ang lasa? Tumingin na ang pangalawang chef sa atin. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita, Shen Xiaoyan. Kaya mong hawakan ang basurang tubig pero hindi ang pagkain. Kung may nangyaring masama sa sabaw, sino ang mananagot? Si Shen Xiaoyan, ayaw talagang humawak ng kutsara ng sabaw. Hindi siya humawak, kundi nag-aatubili at nagbigay. Nabulag ba kayo? Sinabi ng pangalawang kusinero na alisin ang bula. Ako ang maglilinis ng kawali. Ang sangkap ay gusto rin ng maestro. Ako lang ang maghahatid sa tabi.
Sinabi ng pangalawang kusinero na ipasa ang isang bagay. Anong gulo, naghihintay pa tayo ng sabaw sa unahan. Pero siya, ang dami niyang oras. Nakahugas na ang basket ng gulay. Naitapon na ang tubig. Nagmamadali na sa gulay sa harap. Dito ka lang, Sang. Ang mga alituntunin ay pwedeng magprotekta sa tao o kaya'y magpahirap. Yung sinabi kanina ay nakasara ang bibig ni Iggy. Pero hindi nito matatakpan ang mga tinik sa kanyang puso. Umakyat na. Walang problema noon. Nakakainis ang taong nagmamadali. Si Shen Xiaoyan ang maliit dito. Nasa tabi ng pangalawang kalan, nililinis ang kalan at nagdadagdag ng kahoy. Pabayaan mo siyang magbantay. Medyo matatag ang kamay niya. Naiintindihan ko, maliit na. Huwag mong galawin ang sandok ng walang dahilan. Bumukas ang mata. Huwag masyadong magsalita. Malapit sa kalan kalahating hakbang. Talagang makakain ka na ng kanin sa kalan. Dahil mabilis ang kamay at paa mo. Sa hapunan, si Shen Yan ang mag-aayos niyan. Itapon ang masama, iwan ang maganda, kaunti lang ang matira. Yung gulay, ibawas sa sweldo mo, kalahating hakbang na lang. Pumasok din ang problema ng kalahating hakbang. Huwag mong isipin na dahil pinapayagan ka ni Ginoong Zhao na lumapit sa pangalawang kalan, ay talagang isa ka ng tao sa kalan. Kapag kulang ang sangkap, may bawas. Kahit na namimili ng sirang gulay, may natutunan na rin. Kahit na malapit sa kalan ng kalahating hakbang, ay kapalaran pa ring mangolekta ng mga sirang dahon. Ibigay mo sa akin ang pangangasiwa. Huwag kang tumawa sa akin, 7. Kahit magluto lang ng ulam, hindi pa rin mapalagay. Sa pera, tinitingnan niya kung alin ang pwedeng gamitin. Sabi niya, hindi pwedeng gamitin. Pero nakikita ko, may mga dahon pa ng gulay na berde pa. Baka ayaw lang nilang madumihan. Gusto nilang itapon sa tubig na patay. Shen Xiaoyan, sayang ka naman sa gulay. Naging itim ang puso. May maasim na amoy kapag inilalagay sa kawali. Hindi nahugasan ng maayos ang putik. Nangangati ang ngipin sa unahan habang kinakain. Kaya kailangan pa ring magalit. Sa kusina. Lahat ng pwedeng ayusin, panatilihin. Kung pwedeng ayusin, ayusin talaga. Walang kahit isang piraso ang mawawala. Wala pa ang turkey rice sa pangalawang kusina. Nakuha na lahat sa mga mesa sa unahan. Nagagalit na ang mga tao sa gutom. Gamitin mo yan para maghalo ng isang palayok. Basta makakain, ayos na ang kasama. Ako na, ako na. Ano ba tong hinihiwa mo? Mas makapal pa sa daliri ang ugat. Hugis pa ng dahon ay punit. Ang gulay ay inihanda ni Shen Xiaoyan. Kinuha ko lang ito at binukasan. Bakit namatay na naman ang apoy? Sabi ko na nga, hindi maayos ang pagkakahanda ng gulay. Dumi sa apoy sa kusina ay nakabara sa maliit na butas. Unang alisin muna ito. Bilisan mo, huwag takpan ang kawali. Dalhin mo na. Ngayon, anong mga sangkap sa kawali? Naiwan bang malinis ang mga gulay? Kumakain ng mga karot, hindi naman matigas ang balat. Sakto lang ang alat, masarap kasama ng kanin. Ikaw ang nag-ayos ng apoy kanina. Kaya ng pangalawang kusinero ang apoy. Ako, inayos lang ang mga kahoy. Si Shen Xiaoyan, pumunta ka ng mas maaga bukas ng umaga. Kulang tayo ng tao sa chopping board. Pahatiin mo ng isang basket ng sibuyas at luya. Bantayan mo hanggang matapos ang paghiwa, saka pumunta sa pangalawang kalan. Si Master Zhao ay siyang nagtatapo ng tubig gulay. Hindi tama ang paghawak ng kutsilyo, di ba? Sibuyas at luya lang yan. Kung masira, ikaw ang mananagot. Narinig mo ba? Kung masira, mananagot ka. Kung mabagal ka, wag mag-excuse. Sibuyas at luya lang ang pwedeng hawakan, hindi karne. Kung di mo kaya hawakan ang kutsilyo, bumalik ka sa tabi ng balde ng tubig. Naintindihan ko na po. Hindi mahalaga ang maagang pagdating. Kapag nasira, bawas agad. Tandaan ang mga patakaran. Ihanda agad ang sabaw na pampagising. Isang mesa sa ikalawang palapag. Uminom ng sobra kagabi. Pag-upo, agad ang sabaw. Pantayin ang kapal ng hiwa ng luya. Hiwain ng pahilis ang puting bahagi ng sibuyas na mura. Ibudbod ang sabaw ng pasta ng tainga ng kabayo sa ibabaw. Dapat manipis ang berdeng bahagi ng sibuyas. Huwag hayaang malanta at maglabas ng tubig.
Hiwalay na igulong ang puti at berdeng bahagi ng sibuyas. Kapag pinaghalo ay nagiging masama ang lasa. Kapag tinanggal ang tubig, talagang tatayo ito sa chopping board. Hahaha, bigyan siya ng kaunting espasyo. Huwag putulin ng pahilis. Alin ang unang ilalagay sa kawali? Sa sabaw na pampagising, kailangan muna ang luya at puting bahagi ng sibuyas. Sa sabaw ng laman ng tupa, kailangan ang hiniwang luya at berdeng bahagi ng sibuyas. Sa huli, budburan ng mga dahon. Unahin ang maliliit ayon sa gamit. Para hindi magkamali sa paghahatid. Huwag puro salita, ipakita sa gawa. Walang problema kahit na naputol ang tabak. Hayaan muna siyang maghugas, hindi pa rin niya makot ng maayos, isama na lang sa bawas. Hindi pa tapos ang sabaw ng pangalawang kusinero para sa pagpapakalma. May kumatok sa mesa ang customer. Nandito ang sabaw na may hiniwang luya. Puting sibuyas. Parang habol sa oras. Ipapasok na lang natin sila ng basta-basta. Hindi naman naipasa ng mali. Ngayon ang sabaw ay may tamang lasa ng sibuyas at luya. Hindi ganoon kaamoy isda. Abala si Master Zhao sa umaga. Huwag hayaang maantala ng katulong ang mahahalagang gawain, hindi naman naantala. Bago magtanghali, hayaan mo siyang ayusin pa ang isang palanggana ng bawang na usbong. Sinabi ni Master Zhao na ayusin mo ang bawang na usbong. Pero hindi niya sinabi na pumili ka ng malalaki at iwan ang maliliit. Kung may magagamit, huwag mong itapon ang lahat ng bagay. Ang fusion building ay hindi para sa mga pasaway. Bakit naman may ganitong mga galaw ka pa? Ito pa naman ang pwede pang lutuin at kainin. Iiwan ang mga madumi at mabulok na sangkap sa kawali. Yung mga sinisisi pa rin ay ang kusina. Huwag hiwain ng pino ang bawang. Pag ginisa, hindi na makikita. Hatiin ng maliit ang mga bahagi. Gamitin ang bawang bago mag-init ang kawali. Bakit papipiliin ang mga gilid at sulok? Mas madali kung itatapon na lang. Mas makakatipid sa effort kung itatapon. Walang lasa ang kawali kapag ginawa ito. Kung pera ang usapan, kitang-kita na ayaw niyang mag-aksaya kahit ng mga sirang dahon. Gusto lang niyang lokohin ang tao gamit ang sirang sangkap. Kaya mong hawakan ang mga sulok na ito. Umabot na ang kamay ng batang katulong sa lutuan. Talagang sayang kapag pinagsama ang maganda at masamang sangkap sa lutuan. Linisin ang kahoy at asin. Gamitin ang natitirang init mula sa lutuan. Mababawasan din ang amoy ng kanin. Ang ganda ng sinasabi mo. Gusto mo bang matutong maging chef? Ang katulong ay ang katulong. Huwag mong ituring ang sarili mong mas mataas. Huwag mong okupahin ang lugar ko sa lutuan. Nabaho na ang isda. Huwag mong sabihin na ako ang nagbigay. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa pangunahing lutuan. Hindi nagluluto, tinitingnan lang ang maliit na kawali. Nakakaabala sa pangunahing lutuan. Linisin ng maayos ang mga bula. Hindi pwede, tamang-tama ang lutong kanin. Hindi ito gawa sa mga pinagtagpi-tagping materyales. Sino ang nag-aasikaso? Lahat ng tao sa kusina ang nag-aasikaso. Mahigpit si Ginoong Zhao. Nakamonitor ang ikalawang kusinero. Makatipid ang kusina. Ang mga katulong ay naglilinis at nagdadagdag. Hindi naman naglagay ng maraming asin. Ako ang nagpahuli maglagay.
Ilagay mo sa likod. Pahintulutan mo muna siyang makita. Ang pangunahing ulam ay sa kalan. Ang palayok ng sabaw ay sa dulo ng kalan. Tumango ang pangalawang kusinero. Bago siya magdagdag ng sangkap, hindi siya pwedeng tumakda sa pangunahing pwesto. Hindi siya pwedeng hawakan ang sandok. Hindi siya pwedeng harangan ang pangunahing kalan. Ang lupaing panggamit ay para sa lupaing panggamit. Hindi iyo ang sandok. Huwag mong harangan ang aking kalan. Itapon mo siya kasama ang basket. Bata lang ang nakatuon sa dulo ng kalan. Huwag hawakan ang tamang kalan, Dithi. Parang matagal mo nang hinihintay ang salitang ito. Sa'yo na ang kawali. Kasama na ang itim na sisi. Hindi ito ang tarangkahan na pinag-usapan kagabi. Mula ngayon, may kwento ang kawaling ito. Unahin muna ang magbabantay ng kawali. Amoy isda, malabo na. Huwag nang magsalita kung mali ang nauna, walang disiplina. Sino ang nagpasira ng materyales? Hindi ko ito itinapon, nandyan lang sa ibang lalagyan. Nandyan pa ang lalagyan ng tsaa. Ngayon, tingnan mo ang kawali. Lumaki na rin ang suporta. Ito ang iyong sinala. Kahapon lang kita pinakita ang materyales. Ngayon, ilalagay ko na ang putik sa kawali. Hindi pa naibubuhos ang basket sa apoy. Kailangan pang maghugas ng ikalawang beses. Ang unang paghugas ay may masama at maganda. Hugasan ng 2 beses at salain ang tubig. Tumingin sa apoy. Para makasalalay sa kawali. Hindi pa nahugas ng mga bagay. Huwag kang lumapit sa tabi ng aking lutuan. Bawasan ko ang iyong mga daliri. Tandaan mo kung may mangyaring masama. Ang mawawalan ay ang pera ng nag-aasikaso. Tandaan mo iyan. Huwag ilapit ang hindi pa nalutong sangkap. Kailangan ng mainit na sabaw sa unahan. Ang bisita ay may amoy ng alak. Sabi ng may-ari, huwag magising. Mabilis. Zhao Wei. Napakadetalyado. Baka gusto mong ipalit ang pwesto ni Erchu. Sino ang pumayag sa'yo na magtakda? Ako ay tumitingin lang sa apoy. Nagpinta ng tinta, naghihintay kay Erchu. Sapat na, alisin ang mainit na sabaw. Kung matapon, sayo na yan. Sabi ko mainit ito kanina. Inumin mo, komportable ka, walang amoy isda. Masarap ang sabaw ngayon. Sino ang nagtanggal ng tinta? Sino ang naghiwa ng buto? Ako ang naglagay ng asin. Bukas, ipapakita mo pa rin ang kawali sa kanya. Tandaan mo, bata. Nasira ang kawali na ipinakita mo sa kanya. Dapat mo munang tanungin ang taong nagpakita ng kawali. Napasok na ang oras. Kailangan pang alagaan ng katulong ang panggatong. Kung hindi matatag ang apoy, magiging malabo ang sabaw. Tumingin ka lang sa apoy. Huwag galawin ang pwesto. Tandaan mo ito. Dapat agad itong ilabas. Sopas ng isda na mailuya, sibuyas, buto at tokwa. Para sa mga bisitang Sichuan sa unahan, huwag haluin. Tanong ng madalas na customer sa pangalawang kusina, nasaan ang sopas? Sabi nila, kalahati na ng mesa ang mga putahe. Bakit ang bigat ng lungkot mo? Hindi pa rin masarap kung hindi pa ito malinis. Unang magdagdag ng asin. Hindi pa umaakyat ang apoy. Hindi pa naaalis ang amoy ng isda at hindi pa naluluto ang sarsa. Unang paandarin ang apoy at alisin ang mga bula sa ibabaw. Pagkatapos, dagdagan ang langis ng sibuyas, luya at bawang para sa aroma.
Palambutin ang lasa ng sarsa. Sa huli, magdagdag ng asin. Saan tayo unang mag-aapoy? Kung mag-aapoy ka, huwag mo nang sayangin ang oras. Nakapagluto na ba? Mabilis. Subukan mo muna. Hindi gumagalaw ang kalahating mangkok. Nasira na ang buong kaldero. Kasama na rin ang kalahating mangkok. Pinagmamasdan ko ang mga galaw mo. Huwag lumabag sa mga patakaran. Walang ibang ayos. Suka, yitem. Masarap sa dulo. Mas mabuti kung hindi amoy maasim. Gawin mo ito sa buong palayok. Dagdagan pa ng kaunting asin. Sabi ng mesa na ang sabaw ngayon ay masarap. Hindi mabango at hindi matamis. Ang tofu ay may lasa. Bukas bago magtanghali, tapusin ang paghiwa ng gulay. Tumayo ka sa tabi ng aking kalan ng kalahating oras. Makinig sa utos ng mga tagapaglingkod. Kung may pagkakamali, ikaw ang unang sisisihin. Tandaan mo ito. Pagdating ng oras, dalawang mesa sa harap ng pangalawang kusinero ay nagmamadali para sa shredded pork. Kung mabagal pa, bawiin ang order. Alam na, ano pang hinihintay nyo? Nadulas ang kutsilyo, hindi makahiwa ng manipis na hiwa. Pagdating ng pagkain, unahin ang pagtanggap. Naubos na ang gulay sa harap. Unang tinanong ng may-ari kung tapos na ba ang gulay, dali. Mahigpit na ayos. Kahit kulang pa ng tao, hindi pa rin makakasampa ang maliit na alipin. Huwag siyang papayagang maghiwa. Ikaw na ang maghiwa, si Shenyan ay maghugas ng kamay at sasampa. Hiwain lang ang mga sangkap, huwag hawakan ang pangunahing kawali. Marunong siyang mag-abot ng 2 kutsara ng sangkap. Akala niya talaga niyang makakasampa na siya. Ang pangkulay ay sangkap din. Huwag sayangin. Ah! Huwag masyadong makapal. Maraming litid sa unahan. Kapag masyadong makapal, mahirap nguyain. Magsimula sa mga maliit na litid. Ibigay mo rito at marinate, huwag sayangin ang sarsa. Ang base ay manipis, madaling sumipsip ng lasa, hindi sayang ang sarsa. Ayos na ba ang ruleta? Ang daming abala. Makakasabay pa ang mga gulay. Hindi muna ibinabad ang mga sanga. Kapag kinakain, mapait pa at mahirap. Hindi na pinapabilis ang mesa. Sabi pa, ang mga gulay ngayon ay sariwa at malutong. Walang putik na lasa. Hindi natatamaan ang gilid ng tokwa. Sakto lang ang halo sa kanin. Madaling kainin ang hiniwang karne. Hindi matigas, hindi pinipili ng matagal na customer. Mabilis maubos ang mga pang-ulam ngayon. Maingat ang kamay ng pangalawang kusinero. Kayang kontrolin ang init ng apoy. Hindi basta-basta pwedeng makalapit sa apoy sa kalan. Ito ay utos ng pangalawang kusinero. Ako ay nagkakait lamang ng mga sangkap at nagdadala ng apoy. Si Shenyan, hanggang bukas ng tanghali bago maghapon, ay susubok sa tabi ng kalan ng 3 araw. Magpaputol ng sangkap at magbabantay sa apoy. Sa pagluluto sa ilalim ng lupa, sa kaldero. Huwag hawakan ang mga pampalasa. Huwag magpasya ng mag-isa. Kung nagkamali, parusahan agad sa pagsubok. Hindi pa ito promosyon. Patuloy pa rin tumatanggap ng maliit na sweldo. Kung magkamali ka ng isang beses, balik ka sa paghugas ng timba. Tandaan mo ito. 3 araw lang ito. Kung makakatayo ka pa ba, di na natin pag-usapan.
Yan lang ang isusubo natin sa isdang ito ngayong araw. Ang mga samurai ay nagmamadali. Huwag mamili ng sobra. Hindi alam ng bagong tao. Kailangan pagsamahin ang buto at laman ng isda para lumabas ang lasa. Bakit kailangang maging sobrang detalyado? Baka gusto lang ipakita ang galing. Ilang minuto na lang bago ang tanghalian. Ang bagong lutong ito ay dapat pagsamahin. Kung hindi, isang palayok na lang. Hindi kayang pigilin ang lumang buto. Paghiwalayin ang mga maliliit. Makatipid din sa materyales. Mag-ingat sa mga detalye. Gaano katagal bago makamit? Sa loob ng 15 minuto, matatanggal ang lumang buto. Iba ang pag-aalaga sa pira-pirasong karne. Ihiwalay ang mga chips. Hinuhugot ang may putik at palutangin ng kalahating oras. Hindi ka katulad ni Yu, mapili. Ayon sa kanyang sabi, hatiin. Kung ayaw mong mabagal, ikaw na ang maghiwa. Maging mas mabilis sa galaw. Alak, suka, sibuyas, luya. Anumang hindi nakalista ay hindi dapat gamitin. Huwag gamitin ang maliliit na bagay ng walang pag-ingat. Ito ang hiling na pakiusap. Tumango ang pangalawang kusinero. Hinahatak ang espesyal na silid para sa isang mabilis na sabaw. Yung isda kanina ay may amoy lupa. Sa loob ng kalahating tasa ng tsaa, kailangang mainit na. Ikaw ang nag-ayos ng isda. Kung maamoy pa rin ang amoy lupa, huwag mong sabihin na hindi tinuruan ang pangalawang kusinero. Ay, ang sibuyas at luya na lang ang natira. Nagsimula ang bagong tao sa pag-aaksaya ng materyales. Hindi maganda ang kalagayan ng account. Iprito ang lumang buto, durugin ang laman at ihalo sa sabaw. Sa huli, ang lasa ay depende sa pangalawang kusinero. Ang trabaho ko ay ayusin ang mga sangkap. Kung hindi ito magtagumpay, titignan ko ang mga sangkap. Kung mabagal ka, sabay kitang sasalubungin ng mura. Dalawang patak ng alak mula sa tiyuhin. Arawin mo na, Yawing Xing. Maglagay ng kaunting alak sa kumukulong tubig. Idagdag ang fish roe. Alisin ang dumi. Ilagay ang lotus root strips at fish slices. Sa private room, sinasabi na ang fish soup ay malinis at walang amoy baho. Tinanong pa kung pwedeng magdagdag ng isa pang bowl. Sa tamang init ng ikalawang kusinero, mga patakaran ni Liusan. Nagbigay ka lang ng sangkap. Pinaalalahanan ko lang ng kaunti. Alam ng mga matagal ng katulong na ito ay mga patakaran ng ikalawang kusinero. Sanay si Liusan sa mga patakaran. Sumusunod lang ako sa utos. Walang bayad ang mga sangkap na sibuyas, luya, asin, alak, suka. Unang araw ng pagsubok. Ganito lang ang pag-aaksaya. Lumang buto, pinapainit ang karne. Nagdadagdag ng luwad sa bagong pelikula. Minsan pumipili ako sa maruming basurahan. Halos kalahating mangkok ng bawang at luya ang ginamit. Ang alak ay in order ng pangalawang kusinero. Hindi ako mangahas magbuhos ng basta-basta. Subukan pa rin o subukan na lang. Bayaran ayon sa bilang ng mga katulong. At huwag maging mapagmataas sa mga resipe sa kalan. Kung may marinig na mailihim na nagbabago ng lasa o nagnanakaw ng teknik, huwag sisihin ang mga patakaran na walang pinipili. Hindi pa malayo si Agi. Bantayan mo ng mabuti, huwag hayaang kunin niya ang mga gamit sa kalan. Pero baka hindi pa ako pwedeng umalis ngayon. Walang puhunan, walang pwesto, walang koneksyon. Hindi pa rin natin masabi kung makakatayo ba siya bukas sa pagsubok. Hindi ako nakatulog kagabi. Mas gising pa nga ang mata ko kaysa sa manok. Hindi ka magagambala. Ano ba yung binabanggit mo kagabi sa kusina? Lasa ng langis ng sibuyas at isda. Pakikinggan ang sabaw, parang hindi ito bagay sa isang maliit na manok na kailangang pag-isipan. Ang iniisip ko lang ay makakain tayo ngayon kasama ang mga kasamahan. Huwag magdumi ng kawali, huwag sayangin ang sangkap. Bago ang tanghalian, huwag magkalat kasama sa pagkain. Sino ang nag-aalaga kung hindi maganda ang kamay ko? Si Shen yan, hindi ba siya marunong magtimpla? Pumunta ka sa sulok para magluto ng pagkain. Huwag galawin ang pangunahing kalan. Laging may apoy sa likod na kalan, di ba? Kung kaya mo ring gawing maganda ang mga tira-tira.
Iyan ang tunay na kakayahan. Natatakot ka na sabihin nilang may tinatago ka. Mga bagay sa loob ng gusali. Kung may nangyari, dapat itong ipaalam. Pwede ring gamitin ang mga dahon ng sibuyas. Hindi ka nahihiya sa itsura. Ang turkey rice ay hindi natatakot sa itsura, kundi sa lasa. Sino ang nagluto ng turkey rice ngayon? Parang hindi na ito natirang sabaw. Mainit na, walang kwenta. Kakalabas lang sa kawali haha. Magdagdag pa ng kalahating mangkok ng sabaw. Magdagdag pa ng maraming noodles. May tao pa sa likod. Alam ko na kalahating mangkok lang. Ngayon, itong ulam ay mas busog kaysa sa murang sabaw na ramen sa labas. Bigyan mo rin ako ng sabaw. Naglakad buong umaga. Sobrang empty na ang tiyan ko. Nagluluto ng noodles dyan. Hindi pa umaabot ng 2 piso. Pwede na rin ang 3 piso. Para gawing malamig na pancake. Sobrang lamig sa tiyan. Yung mga tao sa loob ng gusali. Hindi matapang magbenta ng pagkain. Ay, ang amoy sa kanto. Kinikilala ng Godfather. Yung mga tao sa pantalan kilala. Mainit at maalat, busog na busog. May konting karne sa sabaw. Kahit si Salmon, willing mag-share. Ang lasa ng scallion oil fish soup ngayon. Hindi ba sinabi na ni Kuya Liusan noon? Mabilis matuto si Shenyan. Ginawa lang ayon sa lumang paraan. Gawin mo lang ito, alipin. Huwag mo talagang isipin na ikaw ang nakatatanda. Sino ang nag-utos na ilipad ang bango sa likurang pintuan? Ako ay nagluluto lang ng turkey rice. Walang naibenta at walang natanggap na kahit 1 sentimo. Kahit gaano pa kasarap ang turkey rice. Ito ay para lang sa loob ng gusali. Gawa para sa loob ng gusali. Kung may marinig akong nagbebenta ka ng 1 mangkok sa likod, unahin kong putulin ang iyong kamay. Pagkatapos ay ipapadala ka sa hukuman. Hindi po ako mangangalakal. Ibang usapan bukas tungkol sa mga sangkap. Sino ang nagkulang ng 1 sibuyas? Sabihin mo sa kwarto ng mga gastos. Bukol. Sino ang nagsusubo niyan? Unahin nating sabihin na hindi ko ako. Maling ang mga sangkap. Totoo ang kasalanan. Tulog ng matatag si Shenyan. Hindi makatulog ng maayos si Chaifang. Bakit lumabas ang mga materyales sa gilid kagabi? Hindi ko milos nang makita ito ng maliit. Pahintulutan si Liuzi na magbantay ng gabi. Saksi si Laozhang. Ipinadala na sa pintuan ng silid. Hintayin ang tagapangasiwa na magbukas ng sigarilyo. Noong kagabi, nakita ko sa labas ng pintuan. Hindi hinawakan ni Shenye. Gamit ang pang-ukit ng apoy, kinuha niya. Nagsindi ako ng ilaw para silipin ang balot na papel na langis sa tabi ng kanyang kubo. Pinayuhan niya akong tumingin. Ipinasok sa basurahan at tinakpan. Hindi rin natin alam. Maaaring siya ang una ang kumuha. Kung hindi ka matakot sa pagsusuri, hindi ka makukulong sa kasalanan mo. Pero ang maliit na kawal ay magpapairal ng mga patakaran sa loob ng gusali. Ngayon, hindi mo na kailangang magdala ng pinaglutuan sa tabi ng kalan. Pagdating sa kainang gulay na puno, ipadadala sa South Street. Bumili ng malaki at murang asin habang daan. Tinanong si Jiang King tungkol sa presyo. Huli ka nang umuwi. Bawas ang sahod. Kain na. Yung sabaw parang tubig panghugas ng kawali. Malalamig na biskwit. Nakakainis naman. May mainit na maalat. Bilisan mo, tatanggapin ko na rin.
Binebenta ba ang mga buto? Kailangan mo ng pera para sa bayad ngayon. Huwag mong gamitin ang pangalan ng restaurant para pilitin akong magbayad ng cash. Kung kailangan mo ng bayad isang araw ng maaga, sabihin mo. Ganito, mukhang 2 sentimos lang. Gusto mo pa bang kumain ng dragon bird noodles? Nagsama-sama na sila. Kahit na bland, natapos pa rin. Kung hindi ka naman nagrereklamo, boss, gagawa ako ng isang mangkok para subukan mo. Ikaw ang bahala kung ibebenta mo o hindi. Ikaw ay taga-Fusion Lu. Huwag mong gawing kusina ang maliit kong pwesto. Sa'yo ang iyong noodles at kalan. Ang sarsa mo, libre ko. Kung mabenta man o hindi, sagot ko ang halaga ng sibuyas na ito. Konti lang ang langis, naglagay pa ng sarsa. Bayaran mo ng maayos. Ah! Yung bola pa rin ng pansit. Subukan mo kahit hindi bumili okay lang. Ethlet, maalat, malinamnam, mainit. Hindi nakakagaspang sa lalamunan. Mga ilang sentimo, 3 sentimo. Dagdagan ng mainit na sabaw. Hiwalay ang bayad sa mainit na sabaw. Libre ang sabaw. Umiinom ako ng hangin lang. Kung talagang maubusan ng pansit, dumating ka bago magtakip silim. Ibibigay ko sa'yo ng kalahati ng presyo ang natira. Hindi pwedeng utang, kalahati ng presyo, cash agad. Giant King, mahal ang presyo. $3 isang mangkok. May pagkakataon, nag-imbestiga ng mga ngipin. Malayo pa ang pag-ikot sa kalye. Ngunit hindi na ito isang pangarap. Masasakit na salita. Pag-usapan natin ng masinsinan. Malamig ang paligid sa kanto. Nang hiram pa ng kaldero ng iba. Kukunin ko lahat. Walang halaga kahit 1 sentimo. Ang trabaho mo sa loob ng gusali ay magpasa-pasa lang. Hindi turuan ang mga tindero ng pagkain. Kung mailasa sa labas na kahawig ng gawa ng Fusion Lu, magsisimula kaming mag-imbestiga sa iyo. Ang pagnanakaw ng sangkap ay krimen. Ang pagnanakaw ay isang krimen din. Naitala na po. Tandaan mong hindi ka pa kailangan sa tabi ng kalan ngayon. Pumunta ka sa likod bahay para maghugas ng mga timba. Nahulog sa kanto ng kalye. Gising na ba, walang nag-aasikaso? Sinabi ko na, huwag kang maglakwat sa ngayon. Kahapon, hindi mo pa nalinis ang amoy ng sibuyas, di ba? May tala ang bawat dahon ng sibuyas sa loob ng gusali. Huwag mong hayaan na sabihan kang marumi ang kamay. Tandaan mo ito. Walang silbi ang tandaan. Dapat ay matandaan mo ito. Ngayon, hindi mo kailangan sa tabi ng kalan. Lumabas ka at ipaalam sa accounting. Pagbalik, ipaalam mo rin. Huwag dalhin ang baggages palabas. Mga mangkok sa manggas, mga kahon ng bato. Bago ka lumabas, ipakita kay Iggy. Magdala ka ng 20 gin ng asin. Isang sako ng abo ng damo. Bumalik ka sa kalahating oras. Huwag mong haluin ang pera sa taas ng bahay. Mga utang mo lang ang hindi mo pa nababayaran. Magaspang na asin, abo ng damo. Utos sa Fusion Building. Bumalik ka na at ibigay ang resibo. Huwag masyadong magpanggap, hindi ka naman matatagalan ng kalahating oras. Sinigang na manok sa suka at asin sa Fusion Building. Sibuyas at toyo, ako na ang magprito. Bakit mo binibili ang mga ito? Ito ay isang mangkok ng mainit na pagkain na kayang bilhin ng mga mahihirap. Ganito lang. Pinakawalan ka na ng Fusion Building ngayon. Nagtakbo ka ng kalahating oras. Bakit ka pa nandito? Kalahating presyo sa mga naputol na noodles. Iba ang singil sa uling sa sulok ng luwalhating kalye. Ibigay mo muna ang deposito ng mangkok. Ngayon ay subukan lang ang ilang mangkok. Hindi kita hadlangin. Kung sakaling makabangga ka sa tao ng Fusion Tower, huwag mo akong isama sa gulo. Ang mga sangkap ay binili sa labas. Ang pera ay akin. Ang apoy ng kawali ay hiniram. Malinaw ang bayarin, kalahating presyo, walang utang. Isang kalahati ng uling sa sulok ng pugon, itinuturing na kalahati. Kung masira, ikaw ang magbabayad. Dumating na ang customer. Magpatong ka sa gilid. At huwag kang matuto sa mga palamuti lang sa mga restaurant. Hindi kami pwedeng maghintay. Gusto nilang mainit na maalat at mabilis makabusog. Anong amoy iyon? Hindi ito malinaw na sabaw na pansit. ₱3 ang isang mangkok, mainit at mabilis. ₱3. Kung hindi masarap, hindi na ako babalik.
Kung hindi masarap sa susunod, hindi kita sisingilin sa pangalawang beses. Mainit, maalat, mabango, hindi nakakasakal kapag kinakain. Mas maganda kaysa malinaw na sabaw na pansit. May giniling na karne, kahit dagdag ₱1 ay ayos na. Wala kayong araw na karne. Kung magdadagdag ng giniling na karne o taba, lahat ay may 4 na kwento. Susubukan kong tingnan ang langis bukas. Nandyan pa ba bukas? Kung meron, may apoy, sige lang. Sa malamig na umaga, isang mangkok ang sapat na. Sa Shenyang, hindi ka pinapayagang maghapunan sa kalan. Nahulog ka sa labas at nagkaroon ng sugat. Bigyan mo rin ako ng isang mangkok. Bakit ibinibenta mo sa iba pero hindi sa mga tao ng Fushunlu? Kumikita siya sa pagtanggap ng pera. Sino man ang magbayad pwedeng kumain. Bakit ganito ang lasa ng sibuyas na mantika, parang galing sa lihim na kalan sa loob ng gusali? Kasalanan ang pagnanakaw ng sangkap. Kasalanan din ang pagnanakaw ng paraan. Paano mo masasabi ang lasa? Saan nanggaling ang mga sangkap? Saan nanggaling ang pera? May mga utang kahit nasa kahoy. Kahit na mahirap, mahirap pa rin. Walang halo, 6 mangkok ng 18 sentimong noodles. Sibuyas at sarsa, malinaw. Ihiwalay ang mga mangkok sa harap ng kalan. Ako ang nagbenta sa kanya. Ako ang umutang sa kalan. Nabayaran ko na. Bahala na ako dyan. Maaaring mabili ang lasa, pero hindi ang dami. Matagal ka nang nagtatrabaho dito sa taas. Marami ka nang nakitang tingnan, di ba? Sa ilalim ng sibuyas, naglalagay ng mantika. Sinasala ang kawali. Mainit na sabaw, ibuhos sa noodles. Sino ba sa kalye ang hindi pwedeng gumawa? Sinasabi mong nagnanakaw ng sangkap. Kunin mo yung kulang na sangkap. Sinasabi mong nagnanakaw ng recipe. Isulat mo yung recipe. Sa kanto, hindi maintindihan. Bumalik ka sa loob ng bahay para sa pera. Naghahanap sa'yo ang tagapangasiwa. Hindi tugma ang bilang sa loob ng bahay. Nasira pa ang sabaw sa kalan. Pero ang bango mo sa labas. Ngayon, sa harap ng hari ng panggisa, malinis ang listahan ng bayad sa mangkok. Kung may magtatanong sa'yo, sinasabi ko lang ang nakita ko mismo. Tanging cash lang ang tinatanggap ko. Hindi ko tinatanggap kayo. Sa kaso sa building, dinala ng tagapangasiwa. Sa kanto, nagbebenta ng sibuyas na langis. Ang amoy ng hiwa ay lihim na nililikha sa atin. Napalibutan ng isang bilog na tao. Nabawasan ang mga tira sa loob ng gusali. Nasira na rin ang sabaw. Ikaw pa ang nagbenta ng noodles sa labas. Shenyang, talagang marunong kang pumili ng oras. Hindi dapat ilabas ang lutong ito. Sumisipa na ang asim, hindi na kayang pigilin. Nakasawsaw na sa mainit na sabaw ang malamig na amoy. Ihatid ang mga sangkap palabas. Kaya nitong matikman ng customer agad. Sino ka pang magtataas ng kilay? Malalaman mo ang sabaw sa taas. Siyempre, malalaman mo. Baka ikaw mismo ang gumawa niyan. Hindi pwedeng ilabas ang lutuing ito. Sino mang magdadala niyan palabas? Ako pa nga ang hindi makakatanggap nito. Sa umaga, hindi tugma ang fish, scallion at sauce ng gulay. Nakita niya kanina ang mga sangkap. Pumunta sa kanto ng kalye, nagbebenta ng noodles na walang mantika. Kung hindi siya, sino pa? Kung sinasabi kong nagnakaw ako ng sangkap. Unang-una, saan nanggaling ang kulang na sangkap? Kung sinasabi kong masama ang sabaw ko. Unang-una, kailan ko pa hinarap ang kawali na ito? 6 na mangkok, 18 barya. Mga bola ng tinapay, sibuyas, dahon, toyo, berde, magaspang na asin, mangkok sa harap ng pugon na pinipisil. Lahat ay naaalala, sinabi ng may-ari sa kalye. Ang bola ng tinapay ay siya ang nagbenta. Ang pugon ay hiniram niya. Narinig mo rin. Gaano ka katagal umalis sa kusina ngayon? Lumabas lang ako para tumulong kay Shenyang ayon sa utos. Sa panahong iyon, hindi siya nasa tabi ng lutuan. Ako ang nagsara ng kawali. Noong araw, nakapatong ang tali sa kaliwa. Ngayon, nakabaligtad na ang pagkakabit ng tali. Huwag agad-agad husgahan ang isang tao. Tingnan ang baril. Walang galaw ang malaking palayok. Noong umaga, pinapabilis ang pagluluto. Pinainom ni Kuya Agi ang isang kutsara. Sabi niya ay amoy. Noong abala pa kami, hindi ko naaalala. Isang kutsara ng langis ng sibuyas pwedeng palitan ng isang palayok ng sabaw. Huwag mong asahan na isang kutsara ng langis ng sibuyas masisira na ang isang palayok ng sabaw. Pero ang kaunting langis ng sibuyas ay hindi nasa loob ng aking mangkok. Hindi pa nabubuksan ang malaking garapon. Wala pang naitatala sa maliit na mangkok. Napalitan ang mga tira-tirang sangkap. Nang may nangyari sa maasim na sabaw. Hindi ako nasa tabi ng kalan.
Ang tungkol sa pagnanakaw ng sangkap at sirang sabaw. Pansamantalang ipagpaliban muna natin ngayon. Pero lihim kang nagbebenta ng pagkain sa labas. Nasira ang reputasyon ng gusali. Hindi natin pwedeng ipagpaliban ang usaping ito. Ikaw ay tao ng Fushunlu. Ang lasa ay lasa ng Fushunlu. Ngayon ay 3 sentimo. Bukas ay 5 sentimo ba? Sa susunod na araw ay gagamitin mo ba ang pangalan ng Fushunlu para makahikayat ng mga customer? Ang binibenta ko ay mga piraso na binili sa labas. Ikaw ay tao ng Fushunlu. Ang lasa ay lasa ng Fushunlu. Itapon ang nilagang ito. Palitan ang ilalim. Sa harap, panatilihin muna ang kalahati ng sweldo ngayong buwan. Huwag nang mag-isa pang lumabas para mamili. Bawal hawakan ang lihim na kalan. Bawal magbenta ng pagkain sa labas ng lihim. Kung marinig ko pang may amoy ng Fushunlu sa kanto, parurusahan bilang pagnanakaw. Subukan mo ulit. Hindi na kita papayagan. Naiintindihan ko na. Tungkol sa buhol, sinasabi ko na 1 beses lang ito. Shen yan. Huwag mong isipin na ang 1 pirasong kahoy ay makakapagpanatili sa iyo habang buhay. Subukan mo ulit na mangutang. Pinagbabawalan kitang humiram kahit abo lang. Hindi ka pwedeng umalis. Sabi ni Kuya Agi, may utang din ang abo sa loob ng gusali. Kailangan mong humingi ng pahintulot sa tagapangasiwa. Yung mga lumabas na sa gusali. Huwag nang maghangad sa init ng loob ng gusali. Kahapon ng gabi, pumunta si Kuya Agi sa kwarto ng abo. Sinabi mo pa sa 2 nagtitinda sa kanto na ninakaw mo yan. Huwag mong hawakan ang mga gamit sa loob ng gusali. Naghihintay siya na aabot ka. Hindi ko naman talaga hinahawakan ang mga account. Kapag mas malinis, mas malawak ang daan. Kung gusto mong umalis, pwede. Dapat malinaw din ang mga patakaran sa loob ng gusali. Si Shen Yan ay kumuha ng gamit sa loob ng gusali para sa sarili niyang kapakinabangan. Kami ang kilala sa gusali bilang. Ngayong araw ay pinaalis na kami. Pagkatapos umalis sa gusali, bawal magbenta sa kanto ng kalye ng bawang na langis, malinamnam na sabaw na noodles, at iba pang pagkain. Malapit sa Fushunlu ang mga kainan. Kung may amoy ng Fushunlu sa labas, sisingilin namin ang danyos kung mangungopya. Ang bawang na langis ay galing sa gusali. Ang sarsa ay para rin sa loob ng gusali. Ang mainit na sopas na pansit lalo na para sa loob ng gusali. Kung magbebenta ka ng 1 mangkok, ibig sabihin ay nagnakaw ka ng 1 mangkok. Kung isusulat na pagnanakaw ng sangkap, kailangan ilahad ang mga sangkap mula sa basurahan ng mga tao sa loob ng gusali. Maliliit na mangkok ng sibuyas na langis na nakatali. Isama lahat sa ulat. Tinuturuan mo ba akong magtala ng gastos? Ang takot ko lang ay may malalampasang tala. May tala ng kalan, mangkok, sibuyas, toyo at asin. Walang 1 tala. Pumunta sa Fushunlu para mamili. Gumuhit lang ng ilang linya sa kahoy tapos may tala na. Sino ang nagsabing hindi malalampasan ang tala? Dapat malinaw ang bawat tala. Dulo ng sibuyas, sarsa, asin at mga mangkok sa pugon, lahat ay may tala. Walang halo. Sa loob, isulat ang mga salitang bumili ng mga sangkap at tanggalin. Kailangan malaman ang dahilan ng masamang sabaw. Huwag magkalat ng mga tala sa kusina. Kung kulang ang pera, tanggapin ko. Huwag magsulat ng mga maruming salita. Hindi sinabi ng chef na malinis siya. Ang dahon ng sibuyas ay binili sa labas. Ang toyo ay binili rin sa labas. Ang apoy sa kalan ay binayaran din sa labas. Kung ito ay ituturing na pagnanakaw ng sangkap, sino naman ang ninakawan ng mga nagtitinda ng mainit na pagkain sa kalye? Hindi isusulat ang salitang pagnanakaw ng sangkap. Hindi rin isusulat ang pagnanakaw ng sangkap. Umalis ka sa gusali sa sarili mong kagustuhan. Nakatapos na ang kontrata. Maghanap ka ng ibang kabuhayan. Ikaw na ang bahala sa mga account. Ngunit sa mga araw na ito, pinakain kita sa loob ng gusali. Nasa iyo ang mga damit at pera. Kukuhanin ko ang kalahating sahod. Ibabalik ko ang kalahating deposito. Hindi pa nababayaran ang ibang 5 araw na sahod. Kusa akong umalis sa gusali. Maghahanap ng ibang kabuhayan. Walang ninakaw na materyales. Kahit gaano pa ito kapinong lutuin, ganito lang ang dami. Paglabas, huwag nang bumalik para humingi ng bayad. Pinalaya na ng Fushun Building ang tao. Kusa akong umalis sa gusali. Maghanap ng ibang kabuhayan. Hindi pinuputol ang pagkain ng walang bayad. Kung hindi, hindi tayo pwedeng mag-usap. Unahin ang bayad sa kausapan. Hindi nagpapautang, hindi nagsasagabal. Bukas ng umaga, maubos ang pansit. Maaari kang makahiram ng kalahating oras sa pugon. Unang ilalagay ang 6 na mangkok. Bukas ng umaga sa huling bahagi ng oras ng daga, sayo ang pugon. Isang sirang papel lang ang gusto mong gawing haligi.
Hindi mo basta-basta pwedeng okupahin ang lugar sa kanto. Tingnan natin kung aaminin mo. Kainin mo ang bunga ng ginawa mo ngayon. Siya ang pinaalis mula sa Fuxionlu. Narinig kong gagawa siya ng lihim na kalan. Huwag nating dalhin ang problema sa ating kanto. Mas maaga kang pumasok para ayusin ang bayarin. Isang palayok ng pansit. Sa harap at likod ng hurno kalahating oras. Hiwalay ang uling. 6 na mangkok ang piyansa gaya ng dati. Kung mabasag, babayaran ayon sa presyo. Itapon ang tubig sa paghugas ng mangkok sa kanal. Bawal magbuhos sa harap ng tindahan. Kailangan lang umasa sa pader para matumba. Walang nakatayo sa harapang pintuan. Kung ikaw ay magdudulot ng gulo, aalisin ko na ang mangkok. Walang awa sa damdamin. Tatlong piraso at isang mangkok ng mainit na noodles. Kanino mo sinisira ang kabuhayan? Ang 3 piraso ay para sa hiwa-hiwang noodles at mainit na sabaw. Hindi kami nagbebenta ng lugaw, hindi namin kukupitin ang iyong kawali. Isa lang ang tiyan ng customer. Kain ka na ng sayo, uminom ka pa ng sa akin. Para sa matatanda at bata, dapat malambot. Para sa nagdadala ng pasanin, kailangang busog. Ikaw ay nagbebenta ng pampainit ng tiyan. Ako naman ay nagbebenta ng pangangabayo. Amoy na may. Bakit ka lumabas mula sa Fuxionlu? Kahit nanakaw, amoy pa rin ang sarap. Sino ang nagsabi na pwedeng kang maglagay ng kawali dito? Magbuhos ng maruming tubig sa daan. Sino ang mag-aasikaso? Nakakalat sa tabi ng pinto ng panaderya. Nakakasagasa pero di nakaharang. Hindi nakatayo sa gitna ng daan sa pangunahing pintuan. Ang tubig sa paghugas ng pinggan ay hanggang dito na. Kapag puno na, buhatin at ilagay sa timba. Hiram lang ang kalahating bahagi ng pugon sa panaderya. Nabayaran na ang oras. Ako ang magwawakas ng tindahan, Ginoo. Siya ay pinaalis mula sa Fusion Building. Sino ang nakakaalam kung nagnakaw siya ng resipe mula sa loob ng gusali? Kung aalis man, aalis ng Hindi ito pagnanakaw ng sangkap o paraan. Ngayon, ang palayok na ito ay hindi nakapangalan sa Fuxionlu. Hiniram ko lang ang kalan niya. Kalahating oras. Bayad na agad. Ang mga hadlang sa harap ng pinto ay hindi haharang sa mga bisita ko. Ngayon, hiniram ang kalan. Kung malinaw ang usapan, pwede nang ilatag. Huwag magbuhos ng tubig ng basta-basta. Huwag basta-basta maglagay ng pinggan. Huwag okupahin ang core ng kalan. Noong nakaraang araw, naglaga ka ng batong kawali sa kanto. Humingi ako ng isang mangkok. Sobrang mainit talaga. Magkano ang isang mangkok ng sashimi? Talagang matapang kang kumain. Ginastos ko ang sarili kong pera para kumain. Ang mainit na pansit sa harap ko. Kung ninakaw o hindi, alam ng bibig ko. May mainit na sabaw ang pansit. May alat at bango na kayang tiisin ng tiyan. Bigyan mo rin ako ng isang mangkok. Hindi sayang kumain ito bago maglakbay. Nalabhan mo na ba ang mangkok mo? Kumain tayo ng isang mangkok. Bukas pa ba natin iayos? Iaayos. Dumating na ang tamang oras. Dito na tayo magtatapos ngayon. Kung babalik ka bukas, sa parehong oras pa rin, hindi pa rin nila binasag ang harap ng bahay ko ngayon. Hindi rin naman nagsaboy ng tubig ng basta-basta. Huwag mag-imbak ng masyadong maraming taba ng langis. Maagang nagmamadaling tao. Ayaw nilang iwan ang longja na nakikinig. Stable ang pangunahing mangkok. Kailangan may mga iba't ibang paraan. May nakarinig. Kalahating pinto ng pugon. Kalahating pugon pa rin. Kahapon, nagbenta ng ilang mangkok. Ngayon, huwag mag-isip na makakuha. Ako ang may buong kalan. Ang mga patakaran ay pareho. Kapag dumating ang oras, kukunin na. Huwag ibuhos ang sabaw sa harap ng bahay ko. Ilagay sa likod ng kanal. Karamihan ay katumbas ng ilang daang piso. Kung paano dapat kwentahin, ganoon lang. Ang bagong estilo ay hindi naman bago. Isang pisil lang, mas sumasarap ang lasa. Pinipigil din ang lasa ng sabaw, pati gastos. Mas mainit pa rin ang simpleng sabaw ng salmon. Yung isang mangkok kahapon, sapat na buong umaga. Ngayon, dinala ko ang 2 kapatid ko para subukan. Ano ang pwedeng kainin sa salmon? Hindi ba ito lang swerte kahapon na masarap? Ikaw na ang kumuha ng isang mangkok. Mas mabuti pa kaysa sa pakikinig sa akin.
Ito lang ang mainit. Maalat at mabango, hindi ka mahihina pagkatapos kainin. Bigyan mo rin ako ng isa. Isang mangkok lang ba talaga iyon? Pinili mo ay ang order, hindi ang pride, hahaha. Bigyan mo ako ng maayos na mantika ng baboy pagkatapos iwisik. Yung malutong kahapon. Talagang nilublob mo na lahat sa mangkok mo. Ang 3 piraso ay talagang 3 piraso. Hindi bigla ang dagdag. Nakasulat sa presyo na kailangan ng mantika ng baboy para maging 4 na piraso. 3 piraso pa lang, nagdagdag ka pa nito. Maaga kang dumating ngayon. Konting dagdag lang, hindi naman marami. Nakakatanggal ng kabusugan, hindi ba? Yung amoy na galing sa Fusion Lu. Sino ang nakakaalam kung kinuha nila? Yung bagay ng iba. Kahapon sariwa. Ngayon talagang may kumakain pa rin. Mura nga, mura. Huwag magkasakit ng tiyan. Saan naman magiging malinis ang isang bowl ng sabaw? May patunay sa tabi ng karatula. Kayo na ang bahala kung kakain o hindi. Haha, nandito ang bowl para sa pagluluto. Nandito ang sabaw na kumukulo. Hindi ko alam kung may nagnanakaw. Kahapon kumain, walang problema. Ngayon ay masarap pa rin. Mas tapat ang tiyan ko kaysa sa bibig mo. Alam niya kung masama o hindi. Mas madalas pa siyang maghugas ng mangkok kaysa sayo. Yung kutsara mo kahapon nahulog sa lupa, kinuha mo pa rin at ginamit. Hahaha, malinaw ang presyo. Bibigyan mo ako ng 2 sentimo. Tama ka, 1 piraso. Kaya kong kumain sa ganitong maliit na karinderya. Panahon na. Si Jichuan ay tumigil na. Bukas, maghihiwa sila ng noodles. Ganon pa rin ang dami ngayon. Magbabayad ayon sa bilang. Huwag mong subukang samantalahin ako. Kahapon, 15 mangkok. Ngayon, 26 mangkok. Ang tao sa angkla ay nagdala ng tao sa handlebar, bumalik at may nagsabi na ninakaw niya. May mga customer pang ang nagsusulong sa kanya. Talagang may mga bumabalik na customer. Bukas bibili ako ng 1 mangkok. Susubukan kong tikman muna bago ko sabihin kung ninakaw niya o hindi.